Alright. Adlaw na naman po kan Martes, adlaw na naman po kan programang Kaagapay sa umaga. Siyempre, Diyos maray naga po sa Gabos, Siringman sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, sa tulong distrito kan probinsya kan Sorsogon, at walang pala ka na partner. Sa syudad pa lang may tulo. Ayan na. Sa sobrang very kita kasubang kita, hyper kita sa ginibo na naman pa sa Lingaya sa Prieto Diaz at belated Happy Fiesta Prieto Diaz kay Mayor Dumalaon. Good morning, and sa Gabos po na mga membro sa konseyo dyan po sa Prieto Diaz. Diyos maray naga po. Si Jojo Lascano po ang sa inyong Kaagapay sa umaga with my partner. Of course, very grateful and very gorgeous na sa kuyang partner. Si Miss Kaki Masera. Good morning. Thank you, partner. And syempre, good morning sa Gabos. And today is August 13, adlaw ni na Martes. And sabi nga natin medyo late. I'm sorry kaya pasukan na. And sobrang matraffic na rin. Yeah, partner ng picture sabi na better late than never. Sorry. And syempre sa tulong distrito kang Sorsogon, East District, West District, and Bacon District. Diyos matay na aga po sa Indugabos. And belated Happy Fiesta sa Barangay Pangpang. Yes, kay Barangay Captain and ABC, of course, Kapitan Nestor Baldon, and kay Kagawad, sa sato yung duwang Kay Kagawad Bahan, dyan. opo. Kay Bahan sa media, si Kagawad Bert Balde, and of Balde course, and, Roland Ariola. Good Belated morning Happy po. Fiesta, no? Dili kami nakapadyanta. Busy. Ang sa inyong amigo, makulog supayo. And kami rin po ni partner Clark ay naando na imbitahan tayo sa Aqua Farm and campsite kung saan matatagpuan dyan sa Balete. Oo, napakaganda. Kaya kung gusto nyo nang kayo'y makapagtipid ng inyong mga aircon, doon na kayo at napakaganda. Alam mo, partner. Medyo malayo nga lang sa Kabiasnan, pero kung gusto nyo po ng peace of mind at saka gusto nyo mag-enjoy, dalhin nyo po ang inyong mga pamilya doon. Di ako niyayaya ni partner sa mga ganyang kasi ayoko ng peace of mind. Totoo lang ha. Ayoko ng peace of mind. Saka Immune na sa iyo kasi ang kutis ko hindi pwede pang mga ganyan na. pang farm. Pang farm lang mall tayo. siya, pang Kasi mall. ako lumaki ako sa farm. Sa farm. Actually hindi naman ako lumaki. Your Honor, kami talaga sanay sa farm. Tinatanong ako ng teacher ko dati, partner, sino nang palaki sa'yo? Sabi ko, ma'am naman, para ka naman nakaka-insulto. Para ka ng bagong-bago. Oo, wala. Tingnan mo naman kung lumaki ako. Hindi na lumaki. Paras lang po kami ng height for 11. Reveal na po natin. And congratulations po sa hanay po ng PNP at sunod-sunod po na pagkakahuli ng mga illegal gambling. And sa ngunyan, alam po natin na sunod-sunod ang mga kapiyastahan sa kada barangay. Yes. Wala na po tayong maririnig na merong tupada. Congratulations po sa hanay ng PNP. And of course, kaya COP Police Lieutenant Colonel Jason Oida. Parati ako Kaso hapong partner, habang namimiss natin kasi si COP Sadja, ang adopted son ng sa totoo lang, Sorsogon partner, City. may mga nakolay kitang mga amigo ta. Kaso hapon, dyan po sa sentro. Namimiss daanin Sino? si Opi Sadja. Sabi ko na taman. Ini man para man pa sa para sa naman po ini sa kaukulang impormasyon para kay si Opis Oida sa ngunyan na sir naman, wag mong kayong masyadong etikuloso kasi sabi ng mga iba nating kasamahan diyan hindi kayo malapit-lapitan. So magiging partnership ng media between the PNP personnel kung ganyan ang ganyan. Yung parang sa Bicol partner natataha ang bawat magrani sa imo si Opis Oida harayoon ka sa hindi naman sa buot harayoon ka kung kumpara ka kay si Opis Oida. May comparison ba, partner? Talagang magkakaigo comparison kung arog kaya ng sakto yung Chief of Police digdi po sa siyudad ng Sorsogon. So dapat Anyway, good morning friendly dapat mga arog kaya approachable. Approachable kita. Pag natatahaan okay na magi-instricto kita sa mga pag-iriba nato ng mga barkada ng kapulisan, okay lang yan. Tayo importante man. Pero dapat ang pakikisama po, ang pakikitungo sa ibang tao, permeyaon, open kita dapat. Anyway, congratulations po sa hanay kang PNP and of course kay COP Oida. Pero And bilib ako partner, partner kay COP Oida sa
sa liit na panahon na Yes, yari pa ilang siya. weeks Pera pa lang, na, pera na, Oo, napapadakop kayo ni. sunod-sunod. Ano po, Oo. talagang sabi nga ng makausap natin si COP, na kung bawal kasi minsan tinanong ko siya na I think COP pag fiesta yung inaalaw naman and pinagbibigyan Pero para sa partner, kanya ano? habang siya ang andito bawal po talaga partner. Pero partner, sabi ko nga, hindi mo may tatama ang isang bawal sa pagtatama ng bawal. Masarap daw kasi partner ang bawal. Tama ba ako doon na kagawad doon na rin sinabi ko? Di mo pwedeng itama ang saro na mali sa pag-ibo pa Sinanother sa na mali. na pagkakamali. Yes. So, And- happy watching po kay Kagawad Ron Ariola dyan po sa Barangay Pangpang. And sa kang nakaaging regular session, partner, na mariing sinabi ni City Councilor Attorney Glenn Olbes na sa inyong makakulig, sa inyong makaibahan, especially po sa Distrito Kang Bakon, na matauan ang pagkakataon na mabuksan ang cockfighting arena po dyan. Tama ba? I'm not mistaken, partner, na kasi iyo po ini ang dahilan dakulon sa mga kababayan natin, especially nga po sa Bako, na yung mga indang mga dibangan, ang pagsasabong. Kaya nga po, noon pa man, iminumungkahin na niya ni Attorney Glenn, ni City Councilor. Marami na partner yung nagtangka na pabuksan yan, kaya lang may requirements na dapat na Dati na yun, makuha. nung nakaraan lang partner na pandemya, ay nasa po. Isa na Actually, lang ang natin, ang barangay, Gindahon. Gindahon. So, bali yung sa bibingkahan din hanggang ngayon, wala na rin yun. Kasi sa Bako, ng pagkakaalam ko partner, may number of populations na kailangang makamit ang isang barangay upang mapabuksan na magbukas ng arena para sa ganyang klase ng paglalaro. Hindi ko sasabihin sugal. Kasi sabi nga nila, hanggat may mga manunugal, may magpapasugal. Kaya nga po nagkakaroon ng kausa ng mga ganyan ang PD 449 or tinatawag nating tupada. Kasi nga kung meron nga po talaga tayong legal na sabungan, hindi naman siguro magkakaroon na ng ganyang tupada. Ito na nga, sabi nga ni City Councilor Attorney Glenn na marami ng mga nahuhuli, lalo na may mga barangay official na po tayo na nandun. Kasi alam po natin nung paman, na yun na nga po ang kanilang mga libangan, ang maghimas ng mga manok. Opo. Kaya humihingi po siya sa mga kakulig po niya, sa mga kasamahan niya sa konseho na tulungan siya na mapagbigyan, na mabuksan na po ang Bacon Sports Arena, cockfighting arena. Sana nga para hindi na po ito maulit na takbo rito, takbo doon dahil Alam ko pa, partner, dahil paano kasi larong tupada. ang partner, Oo. yung batas na PD 449, national law yan eh. Hindi mo pwedeng isang walang bahala yan. Gagawa ka ng resolusyon para sa Yes. sarili mong lugar, para makapagpalaro magkaroon ng lang ganyan. Mali pa rin. Kasi susunod ka sa batas. Kumbaga sa yung ginagawa ng mga batas, Biblia na yan eh, ng ating mga nanunungkulan upang hindi na nila gawin kung ano pa yung mga iniisip nila. May nabasa rin ako, partner. Hinahanap ko nga na andun din nakapalaman talaga ang may resolution na pinapayagan na magkaroon ng tupada ang 449. Ang alam ko dyan, partner, Depende hindi na lang. tupada ang tawag dyan, Oo. ha? Hindi tupada ang tawag dyan. Kasi gagamitin mo mismong cockfighting arena. Hindi gagamitin yung fighting arena. Mismo halimbawa, for example, sa barangay nyo is may fiesta. Tama ka, dahil may resolution. Merong nakasado, hinahanap ko. Good morning kay Mr. Chito Adichoso. Nag-aanohan kami nito sinend niya rin sa akin yung portion na binasa ko rin. Sabi niya, sana gusto nga rin niya makausap si Attorney Glenn para isang guni rin yun. Sabi ko, pagdating sa mga ganyan ramchit, wala tayong knowledge, zero knowledge tayo dyan. Pero thank you at binigyan mo kami ng idea. Pinasahan niya ako partner ng Sige nga, partner, baka pwedeng basahin mo kung ano hinahanap ko, nakakapalog partner. dito yun. Hindi natin. Kasi ako, ang PD 449, hindi pa pwedeng baliin yan. Kahit na magkaroon ng resolusyon,
sa mga barangay, kahit magkaroon ng resolusyon sa city o sa anumang munisipyo, bawal at bawal pa rin Yun yan. nga sabi ko, hindi natin masisisi kasi nung una, pinapayagan. Kaya nga kinocongratulate natin ngayon ang ating bagong COP dahil siya lang ang hindi pa nga ata 1 month, I think 2 weeks pa lang na sunod-sunod ang pagkakahuli ng mga illegal cockfighting dito sa kalunsudan ng Sorsogon. Kaya saludo po at pagpupugay po sa inyo, sir. Wala talaga po kayong kinikilingan. Hindi natin masisisi ang basa-baba sa barangay kasi bago sila pumunta sa barangay, bago po sila nagpatupad, may basbas yan, may permit yan na kinukuha, partner. Basta tatandaan po ninyo dito po sa siyudad ng Sorsogon, hanggat sila Mayor Esther Amor ang nakaupo na nasa poder, walang illegal na sugal na mangyayari po sa siyudad ng Sorsogon. Ayon pa yan kay Attorney Girandula. Kasi ngayon. Oo, pero kaya sabi niya kinaumagahan lang noon, partner. Ang daming nahuli. Ang daming nahuli. May mga barangay official pa po na kaya nga nahuli. sabi ko sana. Lalo na sa distrito kang Bacol. Oo. At ito nga pag-uusapan natin yung illegal na tupada. Tamo, isang kapitan, yung nasasadlak kayo sa kaso. Kapitan at kagawad. Sabi nga natin, hindi mga pa barangay official na partner, dapat. Hindi pa nga nag-iisang taon na sa pwesto Ako, kanya-kanyang yan kasi there's always a reason behind that case kung bakit naging ganun yan. Although sabi ko nga, may personal na nangyayari between the parties, both parties na nagkakaroon ng kaso. Sa kaso po na isinampa po ng asawa ni dating kapitan Besi Diaz, so banggitin na natin ang pangalan kasi nasa naman doon laganap na to sa social media kung sino ang nagkaso ang asawa po ni dating kapitana. Laban doon po ngayon sa nakaupong kapitan ng Barangay Santo Domingo. Kaya ayan, at ito pa nakuha nating impormasyon mula sa ating mga kaibigan, anim pa nakaantabay na kaso. Oh my God. Laban naman kay Kapitan Willard Eli, ng Barangay Santo Domingo, doon sa ombudsman. Ito ang mas malupit dyan, ombudsman na yung kikilos. Ayan, good morning Ito always na laging sa atin, naka-tune in si Mr. Rap dyan sa opisina ni City Councilor Mati Perdigon. Okay, good morning Rap. And siyempre sa gabos po na staff ni City Councilor Mati Perdigon. At ito pa partner nung nakaraang linggo partner na naging guest natin yung isa sa naging presidente nung sa Batit Anay sa LPKI project o program. Batit Anay. Sa Batit Anay medyo sa ngayon habang nagtatanong-tanong ako sa mga kasi sabi ko magkakaroon ng part 2 itinigil ko muna sa dahilan na sabi ko magtatanong-tanong pa ako sa ibang resources na para malaman natin ang talagang kwento may nagsasabing tama si Miss Amy, may nagsasabing tama si Miss Maya kumbaga naging dalawang faction talaga partner itong usapin na to. Andiyan pa ngayon. Sabi nga natin nung nakaraang segment natin na medyo masalimuot ang usapin tungkol sa mga benepisyaryo na dapat magkaroon ng lote dyan sa Barangay Madanan. I'm sorry sa words partner, may mga nakikisaw-saw na hindi naman benepisyaryo. Kasi nakita ko nung after nung interview natin pagka kinaumagahan, binisita na kasama si Atty. Sherry Oropesa. Good morning kay Atty. Tapos, good morning. Siguro, hindi naman sinasadya ni Atty. Sherry na mabanggit ang pangalan natin, na para daw nakaka-insulto. Pero nung piniem ko po, actually, kami ng tiyahin ko napunta doon. Kasi nga, tinakil namin ang problema dito sa mga beneficiary ng Batitanay. Siguro nagkwento yung iba na mali ang pagkakaalam ako pa nga ang tinuturo partner ako pa nga ang tinuturo na ako daw yung nagsabi na scammer sila. Actually wala ko kaming nilalabas na word na scammer. Kaya hinahamon ko hinahamon ko yung mga nagsasabi na ako ang nagsabi ng ganung word na hinahamon ko magsampaho kayo ng kaso. At itong ang amin live interview kay Miss Maya, kahit pa ulit-ulit i-rewind niyo po. At may open po ang aming istasyon. Nakahanda ho kami. Kaya nga sa umaga na kung sagutin kung ano man po ang
nasabi ni Miss Maya dito. Pwede niyo pong i-rewind kung may mga pagkakamali o kung anong ano niyo gusto niyo. Kaya nga parte nananawagan tayo, di ba? Mula umpisa hanggang sa dulo. Kapag hindi nyo gusto yung sinasabi ng aming bisita, pwede naman no kayong bumisita sa amin o paunlak din no kayo ng interview para malaman natin ang katotohanan, ika nga. No? Hindi naman no kami yung media na basta-basta na lang mag-iimbita ng ano, na wala ho kami nakukuha ng mga impormasyon. Wala ho kami mapagkukuha ng mga source na dapat namin sabihin sa inyo. And kadalasan, mas inahayaan na lang ho namin ang aming bisita na siya ang magkwento, ano, para maging parehaso. Kaya nga po sinasabi namin, both parties, pwede naman kayo mag-appear dito sa aming programa. Ayan. And syempre at this time siguro partner, maghahanap buhay po muna tayo ng ilang sandali. Magbabalik po ang iyong kaagapay sa umaga. Yes. Hi, hi. Alright, nagbabalik po muli tayo dito po sa programang Kagapay sa Umaga at live na live po tayo mapapanood sa YouTube channel ng Bicol TV Sorsogon. Sa Giraray tabi si Jojo Lascano, siling mana sa Kuya Parta si Miss Kaki Marcera. Good morning po, Giraray, sa gabos ng mga taga Sorsogon. Yes!
Yes, magbabalik ang kaagapay sa umaga. And good morning sa gabos na yaon dyan sa Buena Vista, Bacon District sa Deliosa family. Good morning. And sa Lisuyo family. And good morning kay Miss Glines Evangelista dyan sa Barangay San Roque. At syempre, partner, bago tayo makalimutan, happy birthday po sa samuyang kaibanan sa media, kay Miss Jane Lopez. Oh, happy birthday, Miss Jane. And of course, sa satuyang CIDG personnel staff, si Attorney Mabel. Diyan po sa Mulano. siyudad ng Tama ba? City. Okay. Yes. Sa City Hall po yan naka-opisina, ha? Ang mga nasa DILG. No? Ayan. May mga kasong, ay sinasampad diyan po nag-aagi kay Attorney Mabel. So again, pag illegal, no? Ayan. And sabi ko nga kanina, partner, yung pasukan, ng mga estudyante mula elementary hanggang sa college. Kaya grabe, sobra na namang ma-traffic, And gusto muna nating basahin ito na, gustong mangyari ng mga kapatid nating tricycle driver, na sana mapagbigyan sila na makapag-operate na ng 80% dito sa lungsod ng Sorsogon. Oo, nung nakaraang, session na iminumungkahi nila, hinihingi po nila na sila po, lahat ng transpo, na payagan na sila na wala ng coding. Ano nga kaya ang mangyayari, partner, kung sila ipayagan na lahat ng mga, I think, 4,000 na mayroong prangkisa dito sa Sorsogon, mantakin mo. Andyan sila sa ag-iikot na napakaliit na sentro ng Sorsogon. Ito nga, coding na 1 and 2, sa 2 pa lang, talagang sabi nga natin maramok na dahil hindi naman po natin nilalahat. May mga pasaway na po ng mga tricycle driver. Hindi po natin, lalo na, I'm sorry, especially yung mga round. Pero yung partner, may mga tawag doon, may mga toka po dyan sa mga sa ilalim ng Save More. Anong tawag siyang partner sa mga tricycle na? Toda. Toda. Hindi po papasok dyan sa pag-iikot-ikot. Pero itong mga round partner, oh my God, ito talaga number 1 sa mga pasaway. Pero partner, I know where you're coming from. That's why you can say that word. Kaya, partner, siguro, na-late ka na, partner. Oo, dahil dyan sa... Tapos gusto pa nilang imungkahi, partner, na lahat. Ito pa lang partner, isa lang ang ibig sabihin niyan, partner. Gumising ka ng maaga. Kahit pa nga, partner, gumising ka ng umaga. Oo. Hindi naman, yan, partner. Case-to-case basis yan. Talagang minsan, nagkukulang ang ating masasakyang tricycle. Hindi naman sa pagkukontra dyan sa sinasabi mo na yung mga tricycle natin inihingi na makapasada lahat ng mga may prangkesa. Yes, of course, magta-traffic. Walang kalsada sa mga panahon na to everywhere in the Philippines na hindi nagkaka-traffic. Pero partner, pinag-aralan yan ng grupo ng SK3. Paano po natin, halimbawa partner, 500 lang yung mga commuters. 500, 4,000 ang aandyan ng mga alam ko, partner, kasi dyan sa atin. Oo. Case-to-case basis nga yan, partner. Kaya Sa palagay mo ba, yung 4,000 na sinasabi mong tricycle, tatakbo yan, alam naman nila na wala namang pasero. May usapan dyan na sila na mismo ang maglalagay sa sarili nila kung kailan sila pa. Sa tingin mo ba, partner, ngayon pa lang kung yung mga tricycle driver kala nila sila na lang ang naandyan sa sa kalsada na kahit nga pinapara, kahit nga inaano ng mga traffic enforcer, talagang binabaliwala na kung saan na lang sila gustong umikot, mahit may nerong signboard, walang pakialam. Kaya minabuti ng ating mga city councilor na igilid muna kang sangguniang panlungsod ang kang Sorsogon City, particular na kang Common Transportation ang petisyon kahagadan kang transport group na ibasura na ang implementasyon kang coding kang tricycle digdi sa Sorsogon City. Matapos na mainit na deliberasyon, nainot na tinagang pabor kang committee nin sarong bulan. Supposedly, dalawang buwan dapat dry run yan Oo, 2 buwan po ang hinihingi po ng mga tricycle driver natin dito sa Sorsogon. Pero good morning kay Chief Arlet Logronyo na pinagbigyan yung mga tricycle driver kahit 1 buwan. Opo, na dry run. Pero sabi nga, may kumontra na 2 grupo ng asosasyon, ang asosasyon ng Barangay Cabidon Bayot Balogo, na kung saan andyan sila sa pipila
sa SM, kaya isinantabi na po muna. Ewan ko kung ngayon, ngayong session, ngayong umaga kung matutuloy ulit ang Ang usapan usapang tungkol ito. dyan. Sana matapos po, na di natin alam kung pagbibigyan pa ulit, ang 80% na mapigpagbigyan lahat ng mga tricycle driver na makapagpasada. Ito lang part na napapansin ko dito kaya nagta-traffic. Most especially dito, sa pagpasok mo dito sa Bukana, sa may gasoline station, sa may Peña Building. Kurbada yan, papasok dito, partner. Ano kaya kung tanggalin yung tali dyan na nakaharang dyan after nang makapasok ang mga estudyante? Kasi alam ko na ginawa yan para makaiwas ng aksidente sa mga estudyante. Dapat pag oras na ng school, nandiyan na, oras na ng pag-aaral ng mga bata, wala na sana, i-open na nila yan. Nung isang araw, sinigawan kami ng SK3 kasi nagpagasolina kami. Wala kaming ibang madaanan kasi lahat ng tricycle nakapila na palabas. Ang tanging madadaanan lang namin yung may pedestrian lane, magkabilaan may tali. So dumaan kami doon. Dapat ang mga ganong senaryo pinagbibigyan nila. Bakit kako? Nilagyan nila ng tali na sana imbis na tawag dito, makaarangkada ng ibang tricycle o makapag-U-turn ng ibang tricycle, hindi nila magawa kasi may tali pa din. Itong nasa Colegio de la Milagrosa o St. Luis de Marila College of Sorsogon, ano ba yan, kalsada na yan, private? Ito panawagan lang sa SK3 na sana yung mga ganyang may usapin tungkol dyan. Nanggaling na dyan si Chief Arnold Logroño nakaraan, inalis yan. Yes, ngayon wala na naman si Chief Arnold, andyan na naman. 6 a.m. Nagtatrabaho na po ang grupo ng ahensya ng LTO. Opo, mismo ang kanilang chief ang sumasama dyan para makita. Sabi nga, kahit nga Sabado at Linggo, talagang umiikot dito sa kalusugan ng Sorsogon para makita po ang sistema ng mga traffic. Kaya ako nga sinasabi, partner, sabi ko nga, di ba, panahon lang naman may case-to-case basis dapat ang mangyayari. Parehas na lamang ng mga napakahabang pila. May mga no parking signs na pero andyan pa Barangay rin. Burabod, sa may Calle Nueva. Pero ang hindi ko maintindihan, partner, dyan sa may GSAC, sa may Hollywood, sa gilid, na napakalaki, halos ang haba. Ito, sad to say, ayaw ko sanang banggitin to, pero parati akong nandyan, parati akong dumadaan dyan. Bakit? Yung tatlong motorsiklo ng SK3, palaging andyan. Kumbaga, pinagbabawal yung parking dyan. Special, ba kayo dyan? Na kailangan pag kayo ang nasa uniforme, dapat exempted kayo sa ganyan na sinasabi yung mga batas-batas. May goodness naman. Dapat nga kayo ang maging role model. Kayo ang magpakita ng tama, hindi yung kayo ang makikitaan ng mali. Diyan din partner, sabi ko ang tatalino talaga ng mga taga-Sorsogon. Napakalaki at napakaraming nakalagay na no parking. Pero andyan, nakahilera. Dapat tanggalin na lang yung no parking dyan sa may Calle Nueva, sa may gilid ng Burabod Elementary School. Sa pato, partner. Napakarami pong no parking pero nakapark, andun mga tricycle, motor. Sabi ko, wow, ang tatalino talaga, marunong talaga magbasa. Ito, itatama lang muna natin yung mga nakikita nating, alam nating mali naman. Sa tapat mismo ng Jollibee, doon sa may Magsaysay, bakit kailangan makita mo yung mga dumadaan tao? Nasa gitna ng kalsada. Bakit? Kasi yung mga nakahilera, mga tricycle, doon sa gilid na supposed to be, tao dapat ang dumadaan, hindi yung nakaparada yung mga tricycle. Kaya nga, ito pa partner. Lumingong ka kaliwat kanan. May mga SK3 pero baliwala sa kanila. Baliktad na nga, partner, yung mga commuters, andyan na sa may gitna ng kalsada, naglalakad. Kaya nga, nahihirapan yung ating mga tricycle driver. Kung minsan, makikita mo, may nakalagay dyan, loading and unloading. Kaya sabi ko, andun pa rin kulang pa rin tayo talaga sa disiplina, partner. Napakalaking signboard na pero andun pa rin, nakalagay pa rin number 1 ng mga balgador, sabi nga. Ayan, Pero good morning sa ating mga viewers dyan sa Bitano kay Miss Vilma Baitar. Good morning. And syempre dyan sa Barangay Piot at sa tuyang mahigos man na kapitan, si Cap Ellen Atibo. Yes. At syempre, sa lahat po ng ating mga city officials, good morning. And of course, sa ating Vice Governor Junjun Escudero, good morning. Yes, good morning, And of course, ang balilang programang ito po ay atid po sa inyo ni
DSWD Assistant Secretary Cronimar Escudero III. Attorney Crony Escudero, actually. Ay, abangan nyo po ha. Uy, sa Sabado. Sabado. Yes, of course, Opo. ano? Oo, ang Tagumpay sa Buhay. Oo, sa programang Ni Tagumpay sa Buhay, guest po namin dyan si Asek. Asek, Attorney Crony DSWD, Escudero. Asek. Diyan po natin malalaman, himay-himayin po yung kung paano nag-umpisa ang isang attorney Crony Escudero. Uy, for the first time na naman to history in the making na naman to Oo, sa isa na namang Sorsogon, isa na naman Sorsoganon, Sorsoganon. nasa national level na naman tayo. Piruin mo, Attorney Crony Escudero, Assistant Secretary ng DSWD. Oh. Saan ka pa? Meron ka ng Senate President Chis Escudero? Meron pa tayo May Attorney Crony Escudero ka pa bilang ASEC? Oh, my goodness naman. Ayan. And usapang tayo partner kalusugan sige, partner. Ang ating ito makamurumundo Huwag ka naman magsabi ng mundo partner. Naiiyak tuloy ako partner. tinatawanan nga natin. Oo, partner, napaka-alarming na po ang kaso ng dengue sa atin. Oo, medyo tumataas po ang kaso ng dengue. Kaya po, maging aware po tayo, lalo nga sa panahon ngayon na tag-ulan na naman, taulan, andyan naman po ang banta po ni dengue. Kaya maging aware po tayo and dengue awareness and prevention, mga kabarangay, panatilihing maging alerto, mapagmatsyag at may alam sa panganib na dala ng sakit na dengue. Hindi natin babaliwalian to partner kasi ito talaga may mga cases na po tayo kahit noon pa, sabi ko nga noon na panahon ng pandemya, mas marami pang namamatay na nagkasakit ng dengue kaysa doon sa nangyaring pandemya ng COVID partner na sa ngayon and i-congratulate natin yung mga kaibigan natin sa RHU kay Ma'am Melgs Gomez na kung saan sa Barangay Bibingkan umiikot po talaga sila partner dahil May mga anti-rabies na ba partner sa RHU? Hindi ko na itanong kasi nakapokus ako dito partner sa dengue kasi hindi ito ordinaryong sakit lang partner na meron po na tayo dumadami ang kaso ng dengue dito po sa Sorsogon lalo na sa mga barangay na malalapit sa mga remote area. Panatilihin po natin maging malinis ang ating kapaligiran. Ito ang mga katanungan partner, ano nga ba talaga ang sakit? Ano nga ba ang dengue? Ito ay isang sakit na nakukuha mula sa kagat ng babaeng lamok. Pala yung babaeng lamok na dengue. Isang sakit mula sa babaeng lamok o spices na Aedes. Kung saan ang makatangian ng lamok na ito ay ang mga sumusunod. Nangingitlog sa malinis na tubig. Hindi pala totoo na nakukuha natin yung dengue sa maruming tubig sa malinis pala. Nangingitlog sa malinis na tubig. Karaniwang kumakagat mula sa gilid o likod ng tao buong araw na pangangagat o na dumadalas na 2 oras pagsikat ng 2 oras bago lumubog ang araw. May puting stripes sa bandang tiyan at binti. Paano ba natin ang Anak ng pating partner. Pati ba naman yung lamok? Kailangan natin tingnan muna kung stripe ba? Stripe yung yung lamok. Iwasan natin yan. Saka liit-liit naman. May dala na dengue yung babae ang mas... Ako, pinagluloko mo ako partner sa balita mo, partner At least ngayon, alam ko na rin, may alam tayo, na mas... Tanong nga natin sa mga taga-PhilHealth, kung talagang may lamok na may stripe. Na andyan sa labas. Uy, wag natin pagtawanan seryoso to partner ng sakit na dengue. Hindi, natawa lang ako partner doon sa naka-uniforme mong lamok. May stripe pa nalalaman. Kahit nga ako, ngayon ko lang ito nalaman, na mas kailangan natin maging sa lamok na babae. Wala ba nakabikining dyan? Lamok. Mamahay pala to partner sa madilim at sa lugar ng mga sintomas na dengue. Bigla ang mataas na lagnat. Ayan, lagnat na mataas at hindi natin ang Sige, kaya mo yan partner. Sige. Sakit sa kasuan at kalamnan, panghihina, pananakit Trangkaso yan partner pagka ganyan. Huwag tayong maniniguro na trangkaso lang to. Kailangan po talaga natin magpa-check up. Baka hindi na natin alam yung pagsusuka natin. Magsasakit ng ating mga kasukasuan, sasabihin lang po natin na ordinaryong trangkaso lang to. Pero hindi natin alam, dengue na pala. Kaya mas mabuti pong may alam to tayo. Sabi nga nila, huwag mayang magtanong. At magkaroon ng rashes sa katawan. Hindi, tama si partner. Huwag mahihiyang magtanong. By right made ba nito? Good morning kay Good morning. Good morning. Soto, poblasyon sa TGP. Right. Oh my God. Yeah. Rashes sa katawan, kaya ating ugali na linisin lahat ng maaaring pamugaran lang ng lamok. Kabilang ng mga
Ito ay ang lumang gulong na naka-stack sa ating mga bahay, tapayan, lata at bote. Linisin rin ang alulod, estero, at mga daluyan ng tubig. Takpan ang mga imbakan ng tubig at palaging palitan ng tubig sa florera. Ay, hindi ako mahilig maglagay ng mga flower sa florera. Ang kalinisan ay nagsisimula sa ating tahanan. Protektahan ang iyong pamilya sa laban sa dengue. Madali Yan, lang sa naman yung partner eh. Partner. Ha? Para maiwasan ang kagat ng lamok dahil sa mga binanggit mo ng mga material na bagay. Goma. Goma. Ano pa? Mga Madali alulod. lang naman eh, Oo. alulod. Tanggalin nyo na yung alulod. Itapon nyo yung goma na hindi nyo na ginagamit. Kasi Oo. dyan nagsisimula po Oo. yung mga, pag meron po yung gulong na lagyan ng tubig yon, pag mga, kahit nga Pero sabihin nata- natin, isang linggo. Pero natawa talaga ako partner sa lamok na may Ngayon stripe. ko lang nga ito Ha? nalaman Ha? na mas Kailangan mapanganib pala namin ba? Ito kay Bossing Sauro. Ito, Sarsaw, naniniwala kami ito, mas mapanganib pala nagdala ng sakit na dengue. Yung mga dengue na babae. paano daw mo malalaman? yung, kung babae yung dengue? May Oo. mga stripes May stripe pa daw. Oh my Ang alam ko God! sa babae, nakabikini. Oh. Paano nga natin Ganun malalaman talaga kung to yung si lalapit Sarsaw. sa akin Malalaman daw natin babae? kung lalaki. Paano kung bakla? Oo. Mas malala. Oh, naninipsip daw 'yon, yung lamok, Tama na na bakla. naman. Pag- Naninipsip ng Pag dugo. lamok na bakla, hindi Ah. nangangagat, nagsisipsip. Ayan. At ito partner, ano yung karos? Kay RG Grona, good morning Tabi, musta na? Musta na po ang tukol kay Joel Castro? Ito po sir Sino si Joel Castro? kikwentuhan ko po kayo. Kasi kahapon nang galing po kami sa opisina ni Mayor Mio Gordola, no? Actually, pinapupunta po kayo dyan kasi nakipag-usap na ho kami ng aking kaibigan si Buddy Duca, na sana sa tulong po ulit, again and again ni Mayor Mio na sagutin na po ang hinahanap ng kakulangan. And happy to say, glad to say, na inaantay po kayo ngayon ni Mayor Mio Gordola na pumunta kayo sa opisina niya. At medyo masisettle na po yata yung problema nyo. Yan ang good news na pwede ko pong sabihin sa iyo, sir. Kaya punta ko kayo sa office ni Mayor Gordola, ni Mayor, ang napakasipag. Sabi nga na, may malinis na hangarin para sa mga taga-Bulan. Akalain mo, si Mayor Mayo, habang tinitingnan ko, malinis nga naman talaga si Mayor, partner. Anong gamit? Si Mr. Clean ng Bulan, Sorsogon. Ay, Mr. Clean pa ba ngayon sa buwan? Makikita mo naman si Mayor Good Mayo. morning po, Mayor. And syempre, good morning kay Mayor Pidoy Cielo ng Irusin. At ito pa, panawagan sa mga taga-Bulan na may mga naglalabas sa mga fake accounts na mukha po ni Mayor Mayo at saka pangalan po ang ginagamit. Wag na wag ho kayong basta maniniwala. Oo, At parang yan po ay ginagamit ang palapit mukha na ng palapit, at pangalan. partner, Pagdating kung na saan. malapit ng eleksyon talaga, ayan Andyan na. oras na ng siraan. Lungkot naman partner niya na pag wala kang maibato, dahil sa magagandang ginagawa, personal yung Correct. batikos. At ang kaibigan natin, si Mayor Bong Mendoza, good morning po dyan Yes, sa good morning. Castilla. And of course, kay Kapitan Alex Nonong Soto, good morning sa dalawang itong magkaibigan. Pagdating totoo. sa eleksyon, mortal na magkalaban. Ayan. Ayan. And syempre, mga partner, good morning muna natin ang mga viewers natin. Good morning kay Mr. RG Grona. Opo. And kay, good morning sa ating mga kasamahan dyan sa Barangay Balete, lalo na kay Kagawad Dante Jata. Good morning. And kay Ate Shi and kay Dudoy. Maganda And good itong tanong, morning partner, kay Dudoy mula Kaupang. kay Clark France. Para saan ba talaga ginagamit ang emergency service ng barangay? Actually, pag sinabing emergency service ng barangay, Ang para rescue po vehicle. sa kalahatan ng residente ng barangay, lalo't kailangan ng masasakyan. Yes, at ito for pa. emergency purposes. Hindi ito para sa mga outing, hindi ito para sa kung saan lang na pupunta ka ng market, mamimili ka. And Hindi, correct pwede, me pwede. if I'm wrong. I'm sorry. You're wrong! Pag red plate po, kahit Lunes hanggang Martes lang po siguro natin yan May red magagamit. plate pa ba sa panahon Oo. ngayon? Pero pag Sabado at Linggo at makikita mo ang sakay, yung mga pamilya na mag-outing, ay maling-mali po yun. Gamit pa yung gasolina ng barangay. Baka naman parte Oo. may kasulatan. May kasulatan? Oo. Ganun ba yun? Ikaw naman, inaano mo naman, Ano minsan ba? lang Good mag-outing morning, yung pamilya, pipigilan mo pa. Partner, naman, bawal na bawal po yun. Walang Kasi bawal, ito, may perma, may sign ni
kapitan anong bawal dyan? Pideroso naman ang Oh. taong ito na kung saan ang kanyang anak ay magpapasok ng Legazpi City at Oh. kailangan pang gamitin ang Emergency parte kay malilate papuntang Legazpi. Ano ba mga masama doon? Oh. So, Kayo naman, parang minamasama nyo si Kapitan pagka ganyan. napaka-pideroso naman, Kap. Oh. Good morning. Hindi naman yan pagiging poderoso. Nakikigamit lang naman, partner. Oh my Sayang ang goodness. gasolina kung Naka-stack lang. naka-stack lang yung Diyan sa barangay. gamit na yan. Oo, oo nga Kakalawangin yung partner. Kailangan ibiyahe ng malayo. Nagkataon. Nasasakay yung anak niya. I-road test. I-road test na diretso. Anong masama doon, partner? Yun, kaya Di ba naman wala akong pala. nakikitang Pero, masama doon? Partner, Oh. unahin po muna natin kasi ng time na yon nagagamitin Oh, yung sige na, rescue partner. vehicles Oh. ng isang pasyente para lumabas sa provincial hospital ay hindi magagamit dahil ginamit dahil ihahatid ang anak niya papuntang Legazpi kasi nga ng Monday papasok na ang daming dadalhing mga gamit. Oh. OMG! At least ginamit, Oo, partner. Ikaw naman, Kap. ikaw naman. Kapidoroso naman Walang na yan. walang bastusan ng Oo, katulong, partner. Ha? Gamit pa ang gasolina ng barangay. Pero pag pasyente, ang pasyente ang magagasolina pag ginamit ang vehicles ng barangay. Oh. Itanong natin kay Kapitan Arlie Sanaban. Tama ba ito? Good morning. Good morning Kay Kap Arlie Sanaban, dyan po sa Barangay Pamurayan. And syempre, good morning dyan sa barangay Balete, Bacon. Opo. Ay, may alam ko na partner ng partner, sinasabi mo. Diyan pala to sa Balete. Sinabi ko ba? Ay, binanggit mo Balete. Ingrid ko lang, yung Ah, barangay kala ko naman Balete. Barangay Kasi Balete. napunta kami Ah. doon ni Clark. Oh. At eto, meron pa kaming Kita mo na-discover na, doon. napasyal na kayo sa Barangay Kasi Balete. may ganyan maganda pala. doon. Kung Oh. mapuntahan nyo yung LJ Aqua Farm. Kaya pag na-develop yun, partner, doon tayo mag-title building. Develop. Punta mo sa Koji, sa Kodak, na madaling mapadevelop. Ano ba yan? Ayan, good morning, Kap, and good morning sa Gabos. Ano po? Na yaon dyan sa Buena Vista, Bacon District. And, At ang syempre oras kay, sa Bilog na Pilipinas, alas 7:48 nin pagkaaga. And good morning kay City Councilor Danny Dilacha dyan sa San Roque. Ito si partner nagtatanong nga pala, no, hindi ko nasagot kanina, sorry partner, kung sino daw si Joel Castro. Ha? Si Joel Castro po ay asawa ng kanyang misis. Yan po ang totoong kwento dyan. Taga-Bulan to, partner. Good morning, lalo na na aksidente. taga- Ito yung kailangang operahan, na nangangailangan ng for almost 160,000 pesos. At sa tulong po ng Bicol TV, at sa tulong ng mga staff and crew members po ng Bicol TV, tinutulungan natin. Asan siya Joel ngayon, Castro. partner? Andun sa kanilang bahay. Hindi pa, hindi Kaya pa nga, na-admit. hindi pa na-admit na partner, pinauwi, pinalabas. Dahilan sa wala pang pera. Pero talaga, mahal ang sa tulungan ng grupo ng Bicol TV partner, nakiusap tayo na mahanapan ng kahit papano makakalap ng pondo. Nilapitan natin kung sino-sino mga politiko, kung sino-sino mga ahensya, at sa awa naman ng Diyos, may mga tumutugon. At maraming salamat sa lahat po ng tumulong at tutulong Kung pa. halimbawa partner gusto niya sa Naga, wag nila siya mag-atubiling mag-chat sa atin para makapag-chat din po tayo kay Vladi Pribaldo para matulungan po natin sila doon. Papupuntahin ko ng Naga partner. Hindi na mas- makakalakad yun. Hindi, saan? Provincial Nakaset na siya, Hospital. partner, sa Sorsogon Manawagan tayo kay Provincial Dr. Bolo Hospital. and kay Dr. Chacon. Actually, Sana nakausap maano- na namin ang mga yan, partner. Ayan, maraming salamat po, Doc. Ayan. And good morning kay sa Barangay Pamurayan. And syempre, good morning kay San Mahigos na kapitan dyan, si Cap Arles Sanaban. Natatawa ako, partner, ang daming nagtatanong sa atin kung ano ba talaga ang tatakbuhan. Kasi kung hindi naman tumatakbo si Cap Arles, ang alam ko, hindi tumatakbo to. Laging naglalakad lang to. Daming nagtatanong, partner, kung magsi-city councilor o magbo-board member to. For mayor yata, partner. Oh. Sabi tayo natin, wala tayong idea kasi alam ko, si Cap Arles ay nakatutok lang sa kanyang barangay. Pero ito ang totoo, partner, na nakausap ko through chat. Ang nagbabalik, ang gustong magbalik sa city. No other than City Councilor Former Erwin City- Duana. Yes, Duana. And And good good morning po morning. dyan sa Barangay Bitano, kay Manoy Duana. Ini sa amigo Manoy ko, Joel. saludo Good ako sa morning. amigo kong ini.
sana nga napag-isip-isip ko to habang babanggitin ko to, partner. Si Councilor Barayan Pingo kinakailangan ng kasangga sa city, no. So again, hindi naman sa ikinakampanya ko. Nakita ko rin kasi ang abilidad ng isang Erwin Duana kung paano ito pagdating sa session, kung paano ipaglaban, kung ano ang tama, ano, laban sa mali. Ayan. Kaya kinakailangan na alam niyo na, may isang magbabalik sa konseyo. Sa ngalan po ni former councilor partner, Erwin Duana. October ang filing of candidacy. Ano? Sana ito ng dalawang to magkaroon ng programa dito sa atin. Antay ko nga ang gwapo at ang kalbo. Ayan, sabi ni Mr. Castro Joel, thanks po sa inyong lahat dyan. Ayan, welcome po, sir. Thank you very much po sa pag-appreciate po ng kunting tulong mula po dito sa Bicol TV Sorsogon. And partner, Ano na, partner? Ano? ito pa, meron pang isang nag-PPM sa atin. Nagtatanong kung may ano ba ang ng SK3, kung sila po ay talagang ito, sabi? Good morning, amiga. Ask ko lang po kung ang SK3 pwedeng pag nahuli, na-apprehend, pwede silang tumanggal ng Plaka. plaka. Hindi. Oh my God. Ganun na ba? Tatanong nga natin si Sir Chip. LTO lang ang may karapatan. Oo, pero ang alam ko sa LTO, pag pwede sila or HPG, kung yung violation nila, ang kolorom, pero yung private na may sasakyan na kotse na na-apprehend nila na kaso ay hindi nadala yung yung driver's license. Pero sa ngayon, partner. Pero in-impound, impounded sige. na yung wala na, wala silang karapatan na magtanggal ng ng plaka. Pero ikaw naman, SK3 yung nagtanggal. Okay lang yan. SK3 sila eh. Sila, may karapatan sila. Lahat ng karapatan ibibigay sila. Ibigay ang lahat ng karapatan sa SK3. Yan. Ganun ba yun? Well, ganun yung partner. Huwag ka nagkukontra SK3 yan. Kukontra ka pa. Kanina pinagtatanggol It's mo. okay. Ngayon, tatanong-tanong ka. Ano ka ba naman, partner? Iba yung kasi ang pagkalaw, yung may mga TOP, iba yung sa mga traffic enforcer na naandyan sa sa kalsada. Iba yung grupo na minimin dito. Yung grupo yun na may mga hawak na TOP. Nagiging lang mo tayo. Pinapasaya lang po natin ating mga Iba viewers. kasi iba, may tatlong function siguro ata yung SK3. Yung mga traffic enforcer, iba naman yung mga 8 ata yan na binigyan ng ng LTO para sila po yung manghuhuli nagtitiket. Tawag dyan? Deputize? Deputize. Deputize. Ayan. Deputize. I think 8 po sila. Correct me if I'm wrong kung 8 or 5 na deputize siya. Pero sabi nga ng ating kaibigan dito na yung nag-apprehend, wala namang hawak na TOP. Tumawag pa sa opisina at gustong kumukuha, papabukas ng sasakyan para kumuha ng tools para tanggalin yung mali. Oh my God! Mali na yan. Sige, mapuntahan nga natin ang opisina ng SK3. Matanong natin si Sir Ani kung talagang sila dyan. Hindi po namin masasagot kasi kami... baka naman partner, baka naman partner mali yung pagkakalagay kaya tinatanggal, gustong itama, tabingi yung pagkakalagay. Ikaw naman, lahat yan may paraan. Ginagawan lang ng paraan ng SK3. Tinatama nila, baka naman tumabingi na yung plaka, gustong tanggalin, ayusin. Kaya nga sabi ko sa'yo, lahat ng karapatan dito sa syudad ng Sorsogon, ibigay na natin. Ikaw naman, sabi na panood mo yung yung sa vlog, di ba? Ibigay ang karapatan. Ayan. Ayan, good morning kay Ate Rose. Dyan po sa ating mga kaibigan dyan sa Houston, Texas, ang ating mga wasman. Hello! Belated happy birthday kay Ma'am Tisay. Partida Hindi dyan ko na sa bati, Houston, Texas. Si Kaki yata. Ito, hindi na nakakatulog sa kape, tinitimpla galing dyan sa inyo, Ako gusto ko rin nung hindi makatulog, baka pwede naman, Kay Graciana, good morning. Sa ating kapatid na si Apo Apa, good morning, Apo Apa.
Si Apo pa ba? And happy birthday kay Miss Jane. Oo, may tumi-tumi sanay pero makamumuya. Makamumuya. Si Miss Jane Lopez. Oo, anak tayo ni Sagitsit, ano? Good morning, Oo. Sagitsit. O, ayan. Sumasagit-sit, alibang-bang. Ayan. And kay Ma'am Melz Gomez, dyan sa RHU East District, ano po, sa may Bibingkahan. Good morning po sa Indo. And sabi nga natin kanina, ulitin po natin na maging aware po tayo dahil tumataas po ang kaso ng dengue po dito sa atin. Ayan. Sabi, manatiling linisin. Oo. Sa pagdami ng kaso ng dengue, maraming nadidenggoy. Tumataas din ang kaso ng paradinggoy. Oo. Kung ano-anong lumalabas sa bibig natin. Yeah. Ayan, lumabot na naman tayo ng sobrang isang oras. Buti na lang ang ating station manager napakahaba dalang pasensya sa ating dalawa. Thank you, Sir Sam. And wag niyo pong kalilimutan every Monday ang programang Monday. Everyday Ano ba talaga? ba? Everyday ba si Sir Sao? Oo. Okay. Sa issue, It ura was- mismo. And every Monday si Director Angel Hanora sa Bantay 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 Barangay. I'm ikaw sorry. Ikaw kasi yung nanggagaling yan, ha? Bantay Barangay. And Bantay Bata, ha? pag Miyerkules, makakasama po natin dito ang napakahigos. Ano po? Si Cap Arles Sanaban. Sa Pait Sana. Pait Sana. And every Saturday, partner. Ang tagumpay sa buhay. Mga Yes. istorya sa likod ng kamera. And abangan niyo po sa Saturday, walang iba ang ating ASEC, ang tagumpay sa buhay, sa CDSW ASEC Attorney Crony Escudero. At syempre, tuwing linggo po, abangan nyo, lagi po kaming sarado. Ha? Yan lamang po ang ano namin, ha? Kaya, si Lubimer, si Mayor, ha? Ang incoming Mayor na Pilar Sorsogon. Ha? Sabi nila dyan sa Pilar, walang kalaban si Sweet, si Mayor Sweet. Ito, ayan na. Nag-iisang May pagkamuot. Sarisaday lang po siya ng pagkatao pero may dakulaon man siya. Ha? Na No other pagkamuot sa than Indo. Si Love. Lubimer, Love Lubindino. Ang aga na nga natin. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang iyong nakasama. Orgulyo ko makapaglingkod sa Indok. Kaki Mansera. At ito din po si Alan Jojo Lascano ang sa inyong kaagapay sa umaga ng sabi. Diyos Marinaga, Diyos Mabalos sa Indogabos. Love him. Love him. Buena Manong programa sa umaga. Talakayan sa mga isyong napapanahon at napag-uusapan. Tumutok sa programang Kaagapay sa Umaga. Kaagapay sa Umaga, programang hatid ng Bicol TV Sorsogon. Kada Martes at Huwebes alas 7 ng umaga. Kaagapay sa Umaga. Kasama si Kaki at Jojo. Dito lamang sa Bicol TV Sorsogon.